Mga istorya kumadto kag Bohol, unsa imong mahuna-hunaan nga lugar or something na ma-recall nimo? Chocolate Hills, di ba? Ato tag Chocolate Hills. Pag madto ka og Iligan, Maria Cristina Falls, di ba? Ato kag Camiguin, katong gingon nila nga White Island. So, ang matag lugar, mga kaistorya, naagin na siya ay tourist spot recall in which makatabang na siya sa ekonomiya sa usa ka local government unit kay maka-attract man na siya og turista, mga kaistorya. Mga istorya kumadto kag Bohol, unsa imong mahuna-hunaan nga lugar or something na ma-recall nimo? Chocolate Hills, di ba? Ato tag Chocolate Hills. Pag madto ka og Iligan, Maria Cristina Falls, di ba? Ato kag Camiguin, katong gingon nila nga White Island. So, ang matag lugar, mga kaistorya, naagin na siya ay tourist spot recall in which makatabang na siya sa ekonomiya sa usa ka local government unit kay maka-attract man na siya og turista, mga kaistorya. And kapag ka boom or maayo ang dagan sa turismo, napoy trabaho nga may offer sa mga katawhan ana nga lugar. Di ba? I've been saying this for quite some time nga duha ang strength sa Pilipinas nga wala pa kay nato na maximize, mga kaistorya: agriculture and tourism. Pero pag mo andi kag Cagayan de Oro, unsa imong mahuna-hunaan? Maglibog kay kung unsay. Kay umingon kag pinya, di man na ato ang pinya, Bukidnon man na. Na may ato actually, mga istorya. Ang Cagayan de Oro, way back mga 2010, ma-remember na ko, sikat kaayo ta sa white water rafting, di ba? Pag mayroon taog Cagayan de Oro, ang musulod sa itong na white water rafting. Pero kabalo mo sa'y kulang sa atong white water rafting industry. At wala kaayo siya wala siya ma-institutionalize. Kumbaga, ang mga rafters or ang mga rafting companies, kanya-kanyang diskarte. Kulang siya sa promotion. Wala gid siya ma-institutionalize, mga kaistorya. So, usa sa mga factors nga ma-institutionalize ang usa ka butang, mga kaistorya, kung mahimo siyang usa ka balaod. Di ba? Kapag ka mahimong usa ka balaod ang usa ka butang, that's the start na mahimo na siyang usa ka institusyon. So, naimayong balita, mga istorya, ato ning nakuan nga, pasado na sa second reading sa House of Representatives ang balaod nga gi-file ni Cagayan de Oro 1st District Congressman Lord Dansuan nga mao kining House Bill number 11108 kon act of declaring the city of Cagayan de Oro as rafting capital of the Philippines. Kapag ka na nasa ibalaod manggod kay, mga kaistorya, mas matutukan ang mga butang para mas mulambo pa ang white water rafting industry sa Cagayan de Oro. Yung anak, importante kapag ka mahimo siyang balaod, then pasado na siya sa second reading. Dako ang tsansaan ni mga kaistorya na pag mahimo na ning balaod, mas muboom ang rafting industry sa Cagayan de Oro. Pag mo boom, domino effect na eh. Di ba?
Muboom ang mga negosyo sa rafting. Ang mga produkto sa Cagayan de Oro ma-promote ang tourism industry. Mag-start na kung mahimo ng usa ka balaod na ma-identify ma-identify ang Cagayan de Oro as rafting capital. Base sa record mga kabarangay or mga kaistorya mato ni sa record na nakuha nato kang Mr. Bert Amplayo nga dili layo sa posibilidad nga mamahimo kining hingpit nga balaod tungod kay adunay data or mapakitang record nga naa sa mga 20,000 ka mga turista matag tuig ang gabisitang Cagayan de Oro para lang mo engage og white water rafting. That's before pandemic. Kaya atong pandemic naapektuhan mo yun ang atong white water rafting. So kung mahimo na ni siyang balaod mga istorya, una, mabutangan na nig pundo. Ang usa ka development mga istorya, dili man na to na ma-implement kung walay pundo, di ba? Unya ang pundo, makuha nato ng pundo mga istorya kung adunay adunay balaod. So kung mahimo ning balaod nga ma-recognize ang Cagayan de Oro as the white water rafting capital, dako nig tabang sa atong rafting industry business. So unta mga istorya, matuloy-tuloy ni kaning balaod ni Congressman Suan nga ma-approve ni musikat ang Cagayan de Oro City ani mga istorya. Dili lang sa Pilipinas but all over the world. Imagine na mahimo na tang rafting capital. Wa ba tay kapital din sa Cagayan de Oro, di ba? Wala ba tayo ngon di ba tayo ngon nga ga-show off gid sa Pilipinas karon na ba taga hinay-hinay og himo og noise sa Pilipinas. We're just an ordinary city way back years ago mga kaistorya. So unta mahimo ni siyang balaod kay kining white water rafting usa ni sa strength sa Cagayan de Oro kay daghang kitang mga rapids. I think kung mahimo na ning balaod unta maapil sa IRR na protektahan, di ba? Protektahan kadtong mga suba nga naay mga gwapo nga mga rapids. Kay usabi agid sa mga nakadaot sa atong mga white water rafting industry kanang wala ma-regulate, unregulated ng mga quarrying activity. So kung nanay balaod mga istorya, mas ma-regulate ang mga quarrying activity o uban pa nga mga activity sa nga makadaot sa atong mga rapid sa atong mga suba. Gwapo ni. So congratulations. So paabutaan ni mga kaistorya nga mahimo na ni siyang balaod, then atong tan-awon kung unsa pay impact kay kanang 20,000 ka mga turista. I believe mo taas pa na, gamay ra na, inaana galing wala kay suporta, di ba? Petiks lang. Unsa na lang ka kung mahimo naging balaod nga mahimong rafting capital ang Cagayan de Oro. I think mutaas pa na, mahimo pa ng 50,000 or 100,000 turista every year. Unya mo boom, usa na sa mga hinungdan nga mo boom pa og samot ang Cagayan de Oro City. Kana pong rafting manggod mga kaistorya, that is a very environmental friendly business, di ba? Kay kung gusto manggod nimo i-improve, kung gusto nimo pasikaton ang white water rafting, kasabay manggod ana ang pag-atiman sa atong kinaiyahan, di ba? Gwapo pa sana na mga kaistorya. So sa inyong ma-comment ani mga kaistorya, please write your comments below and please don't forget to follow my page Papa RD and Mag-Istorya Info Vlogs, and also my TikTok account Mag-Istorya Info Vlogs, and my YouTube channel Mag-Istorya Info Vlogs. Thank you so much.